Bilog ang buwan na tumatanglaw sa lumang tulay. Umaalulong ang mga aso kasabay ng mahinhin hanggang sa malakas na pagbugso ng hangin at ang kakaibang paggalaw ng mga sanga ng punong kahoy. Sa gilid ay marahan akong naglalakad, mabagal at nakatingkayad pa dahil ayaw kong magambala ang inaakala kong lasing na nakahiga sa gitna ng tulay. Ayaw ko ng gulo. Nag-iingat ako sa mga bagay na maaari akong sumabit. Para kasing may ideya na ako kung sino ang taong iyon na nakahiga. Ayaw ko siyang magising. Baka kasi magambala ito sa kanyang pagkakatulog at pagsimulan pa ito ng gulo na pwede kong ikapahamak. Nasa tapat na ako ng taong iyon nang bigla akong napasigaw nang may sumulpot at tumakbong itim na pusa sa harapan ko. Agad kong ibinaling ang paningin sa taong nakahiga. Hindi ito gumagalaw. Nakahinga ako ng maluwag. Aalis na sana ako nang makarinig ako ng mga bulong at parang umiiyak. Luminga-linga ako sa paligid pero wala naman akong makitang tao. Kaya nadala ako ng kuryosidad at nilapitan ko ang taong nasa gitna ng tulay. Laking gulat ko nang makitang patay na pala ito at naliligo ito sa sarili niyang dugo. Halos humiwalay ang ulo nito sa leeg na akala mo'y ninasab ng mabangis na hayop. Kilala ko ang taong ito, si Mang Berto na kababaryo ko at kilalang siga sa amin. Hindi pa man ako nakakabawi sa pagkabigla ay nasundan na naman ito ng takot. Nang sa kabilang dulo ng tulay kung saan ako papunta ay may dalawang asong nakaharang. Galit na galit ang mga mata habang nakatingin ito sa akin. Namumula ito at ang mga ngipin ay nangangalit. Hindi ko alam kung sisigaw o tatakbo ako dahil sa pagkabigla. At habang ikinukurap ko ang aking mga mata, ay nagbabago pa ang laki nila. Nagiging mas malaki ito at mas mabangis pang mga aso. Mabuti na lamang at palagi kong bitbit ang tansong punyal na nakasabit sa bewang ko. Agad ko itong inilabas at nakipaghamunan sa mga nilalang na iyon. Pero mabuti na lamang sa muli kong paglingon ay nawala na sila. Taong 1986, bayan ng Gimbal, Iloilo. Kuya Bari, ako po si Larry at ito ang aking kwento. Maliit pero mayaman sa mga natural na biyaya ng kalikasan ang aming lugar. Sariwa at sagana sa mga gulay at prutas at isa ito sa ipinagmamalaki ko sa aming baryo. Hindi problema ang pagkain sa taong masipag. Hindi namin problema kung saang kamay ng Diyos hahagilapin ang mga pagkaing lalaman sa mga nagugutom na sikmura. Sariwa din ang hangin na libre namang nalalanghap. Matamis ang tubig na nagmumula sa bukal o balon. Tahimik at maayos din ang aming pamumuhay. Bagamat hindi mga bato ang mga bahay, may kani-kanya namang mga sariling maluluwang na bakuran na kinatitirikan ng mga kubong gawa sa pawid at kawayan. Wala kaming problema maliban sa isang taga-baryo na nagngangalang Mang Berto. Si Mang Berto, Kuya Bari, ay tanyag sa amin dahil sa kanyang masamang ugali. Kilala siya bilang lasenggo at nagsisiga-sigaan kapag nakainom ito. Mahusay sa gulo saan mang sulok ng aming baryo magsuot. Nauubos ang oras sa labis na pag-inom at pakikipag-away sa mga inosenteng tao. Palaban din ito kung sumisigaw ng mga insulto at pananakot sa mga nakakasalubong na mamamayan. Ang ganitong aksyon ni Mang Berto ay nagbigay takot
at paghihirap sa mga tao sa amin na napapagod sa kanyang nakakagambalang presensya. Kinamumuhian talaga siya ng lahat. Wala ng pamilya si Mang Berto. Ayon sa mga kwentong nagpapasalin-salin sa bibig ng mga taga sa amin, ay mayroon daw itong asawa na nagngangalang Lusing. Maganda at mabait daw ito. Maayos silang naninirahang mag-asawa. Mayroon silang negosyo, ang pagpapautang. Maayos pa noon si Mang Berto. Hindi siya lasenggo at lalong hindi rin basagulero. Madalas pa siyang nakikita palagi sa kapilya at nagbibigay ng mga donasyon. Masaya silang nakakatulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ngunit hindi laging balik agad ang pera mula sa kanilang mga pinautang. Minsan o madalas ay hindi agad nakakabayad ang ilan. Mahaba naman ang pisi ng mag-asawa sa usaping ito. Subalit dumating sa isang pagkakataon na sila naman ang nangangailangan ng pera. Nabuntis itong si Aling Lucia at maselan ito. Kaya ginawa lahat ni Mang Berto ang paraan para makasingil. Pero dahil sa hirap ng buhay din noon ay marami ang nahirapang magbayad. Ngunit sa halip na makiusap sila ng magbigay pa ng palugit ay sama-sama silang hindi nagbayad. Dahil sa nangangailangan na rin ng medikal na atensyon, itong si Aling Lucia ay nagbenta na lamang ng mga ari-arian at lupa si Mang Berto. Kahit papaano, nakaraos ang pamilya nila sa pagsubok na dinala sa pagbubuntis ni Aling Lucia. Noong makapanganak, agad inasikaso ni Mang Berto ang mga taong may pagkakautang. Kailangan pa rin niya kasi ng pera dahil ang anak niya ay may kakaibang sakit na hindi matukoy. Ngunit naging bulag at bingi ang mga tao sa amin. Walang gustong tumulong, walang gustong magbayad, walang nakisimpatya. At ang masama pa, ginawa ng masamang kwento ang anak nila. Nang mag-iisang taon na kasi ang bata, napansin ng ilan na parang mas mabalahibo ang katawan ng bata kumpara sa iba. Mayroon din kasi itong malaking balat na itim na tumatakip halos sa kalahati ng kanyang mukha. Sinasabi nilang baka raw hindi anak ni Mang Berto ang bata at ito'y anak ng isang engkanto o anumang nilalang mula sa kadiliman. Bagamat walang makapagpapatunay, nabigyan naman ito ng dahilan na mas lalong paghinalaan ang bata nang magsimulang magkawalaan ang mga alagang sisiw o manok ng mga kapitbahay. Galit na galit ang mga tao noon sa pamilya ni Mang Berto. Gusto nilang palayasin dahil sa akusasyong wala namang pruweba. Kumalat ang balitang aswang daw ang anak nila Mang Berto at Aling Lucia. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang namin na wala na raw ang mag-ina. Walang nakakaalam kung saan na ito nagpunta kasama ang anak o kung buhay pa ba sila. Napansin na lang din namin ang biglang pagbabago sa ugali ni Mang Berto. Palagi na itong umiinom ng alak. Laging laman siya ng kalsada at naghahamon lagi ng away. Matagal na panahon na naging ganoon ang buhay ni Mang Berto. Hanggang sa nagbinata na po ako ay ganoon na siya, Kuya Bari. Naintindihan ko naman iyon dahil alam kong mayroon siyang pinagdadaanan. Pero ang pagwawala niya ang talagang naging problema naming malaki. Halos lahat ng tao ay galit sa matanda at isinusumpa siya, lalong-lalo na pag nag-iingay na at naghahamon ng makakaaway sa kalsada. Wala rin namang magawa ang mga barangay tanod dahil makailang beses man nila itong pagsabihan o pagmultahin ay hindi naman siya talaga nagbabago. Isa sa nagiging tambayan nito
ay ang tindahan ng pagmamay-ari pa ng kapitan sa kanto. Tulad ng nakagawian, nag-iinom na naman ito. Isang grupo ng mga dayong kabataan ang biglang sumugod sa lugar na iyon at nagtanong ng maaaring mabiling merienda. At dahil hindi kilala si Mang Berto, ay inangasan ito ng isang binatilyo at sinabing kung maaari ay sa kanila ang lugar ng kinauupuan nito. Pwede ba namin gamitin ang espasyong kinauupuan mo? Ngunit dahil sa katigasan ng kanyang loob, sinabi ni Mang Berto sa kanila ng walang pasyang, "Hindi nyo ito makukuha. Humanap kayo ng ibang lugar. Akin ito. Baka bata pa kayo. Tumamang mag-aral kayo at huwag maging tulad ko." Dahil sa kanyang kaangasan, nagalit ang mga kabataang ito. Ngunit agad silang inawat ng anak ng dalaga ni Kapitan, si Samantha. Tumigil naman ang mga kabataan bilang respeto sa kagandahang taglay ni Sam. Pero bago umalis, nangako ang mga kabataang ito na babalik sila. Babalikan daw nila si Mang Berto. Ito yung araw bago ko makita si Mang Berto na nakahandusay sa kalsada. At ito na nga ang nangyari kinagabihan nang makita ko ang wala ng buhay na si Mang Berto sa gitna ng tulay. Kung hindi ko lamang nakita ang mga kakaibang asong iyon, ay paghihinalaan kong ang mga kabataang maaangas ang dumali kay Mang Berto. Naging malaking palaisipan sa baryo namin kung sino nga ang pumatay kay Mang Berto. Hindi rin naman kasi maaaring sa mga batang nakaengkwentro niya isisi ang pangyayaring iyon dahil nang tanungin daw ito ay may kanikanyang alibay na kesyo kasama ang mga pamilya at hindi lumabas ng kanilang mga bahay ng gabing iyon. Kung kaya't nawalan ng lead ang mga pulis maging ang mga tsismosa kung sino talaga ang may sala. Bagamat tinanong din ako ng mga pulis, hindi ko masabi ang lahat ng aking nakita. Nag-alangan ako kung mayroon nga bang maniniwala kung sasabihin kong mga aswang ang may gawa. Baka pagkamalan pa akong baliw o baliw nga ba talaga? Kasi dito ko lang unang sasabihin na mula nang mamatay si Mang Berto, paulit-ulit ko pa rin narinig ang mga bumubulong na naririnig ko noon sa tulay. Hindi ko naman talaga maunawaan kung ano ang kanilang pinag-uusapan at sinasabi. Nagising ako isang gabi. Hindi ko alam kung gising nga ba ako o nananaginip lamang. Sa pagmulat kasi ng aking mga mata, isang babae ang nakita kong nakatayo sa harapan ko. Madilim ang kwarto ko dahil nakapatay ang ilaw, pero ramdam na ramdam ko ang presensya niya at alam kong inilapit nito ang mukha niya sa aking mukha. Sinubukan kong bumangon pero tila may mabigat na bagay na nakadagan sa aking dibdib. Hindi ako makagalaw. Sinubukan kong umusal ng panalangin ang Ama namin pero hindi ko matapos-tapos. Palagi akong nagsisimula sa umpisa dahil tila nakakalimutan ko ang ibang mga salita. Sa isip-isip ko, binabangungot ata ako ng gising kaya't pilit kong ipinikit ang aking mga mata hanggang sa nakatulog na lamang ako ulit. At gumising na nagtatanong kung totoo nga ba ang nangyari kagabi o isa lang talagang panaginip. Sinuri ko ang silid, subalit nakasarado ang pintuan at nakalak naman ito. Pinuntahan ko ang bintana at ito ang nakita kong nakabukas at sira ang lock. Agad akong nakaramdam ng labis na kaba sa pag-iisip na baka doon dumaan ang taong iyon na gumagambala sa masarap kong tulog. Tiningnan ko mabuti ang mga cabinet ko kung saan nakalagay ang aking alkansya. Nandun naman ito
at wala ring nawawalang gamit sa aking silid. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Nang mailibing si Mang Berto, ay unti-unti na ring nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Mas marami kasi ang tila mas madaling natanggap ang naging kapalaran nito dahil kahit papaano daw, matatahimik na rin ang aming baryo sa maingay na siga. Nagpatuloy lamang ang aming buhay. Balik sa dating gawi ang lahat. Ngunit mayroong isang nilalang na hindi matahimik. Ako yun. Palagi kasing bumabalik-balik sa isipan ko ang hitsura ng dugo ang katawan ni Mang Berto. At palagi ko ring tila nakikita ang malaking asong itim. Hindi ko naman nakita na ito ang pumatay sa siga, pero sino nga ba ang pwede kong pagbintangan? Alangan namang sarili ko, hindi ba? Mabuti na lamang at isang araw na ibaling ko sa iba ang aking atensyon. Isang magandang dayo ang bagong salta sa aming barangay. Kumuha ito ng isang bahay paupahan at labis kong ikinatuwa na sa tapat lamang ito ng aming bahay. Siya si Maria. Napakaputi niya at may maamong mukha. Sa unang pagkakataon, Kuya Bari, humanga ako sa isang babae. Kakaiba siya pero parang pamilyar ang kanyang mukha. Para bang nakita ko na siya dati, hindi ko lang talaga matandaan. O pwede ring may kahawig pero hindi ko mapagtanto kung sino. Hanggang sa naalala ko ang panaginip ko. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Hindi ko alam kung ano ang sadya niya sa barangay namin o kung ano ang trabaho niya. Sa ilang araw kong pagmamanman sa kanya, nalaman kong gabi-gabi itong umaalis at umaga na kung bumabalik. Maghapon itong nagkukulong sa kanyang silid at hindi rin siya mahilig makihalubilo sa mga tao. Bihira ko rin siyang makitang nakangiti. Marami na ang sumubok na makipagkaibigan sa kanya, pero sabi nga ng iba, suplada raw ito at walang pakialam sa ibang tao. Dahil sa gawin niya araw-araw ay hindi naiwasang pag-isipan siya ng mga tao ng hindi maganda. May nagsasabi na isa raw siya marahil pokpok o babaeng nagbebenta ng aliw, kaya sa gabi lamang ito lumalabas. Ngunit ang mas nakaagimbal na kwento-kwento na ipinagkakalat ng mga tsismosa ay isa raw aswang itong si Maria. Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko, pero isa lang ang alam ko. Noong panahong iyon ay nabibighani ako sa ganda niya. Mukhang nagugustuhan ko siya, Kuya Bari. Alam ko ang oras ng kanyang pag-uwi. 5:00 ng madaling araw. At sa mga pagkakataong nagigising ako sa ganitong mga oras, ay palihim ko siyang pinagmamasdan mula sa maliit na butas sa sawali ng aming bahay. Isang beses, habang pinagpapala ko ang aking mga mata sa angkin niyang kariktan, ay napatingin ito sa direksyong kinaruruunan ko. Hindi naman ako nag-alangan dahil alam ko naman na imposibleng makita niya akong nakasilip mula sa distansya ring iyon. Saka madilim pa ang paligid. Kuya Bari, nakita ko siyang ngumiti at kumaway sa akin na para bang nakikita niya ako. Napakalinaw pala ng kanyang pakiramdam at mata. Kakaiba siya. Mula ng araw na iyon, bumalik na naman ang mga bumubulong-bulong sa aking tenga. At ngayon, mas naging malinaw na. Naiintindihan ko na ang bulong. Kinikilabutan talaga ako sa aking mga naririnig. Hindi raw aswang ang pumatay kay Mang Berto. Tulungan ko daw siyang alamin ang katotohanan tungkol sa naging kasawian ng matanda. Tinanong ko siya kung bakit ako. Ngunit wala siyang sinabing dahilan.
Isang madaling araw ulit ay inabangan ko na naman ang pagdating ni Maria. Sumilip ako sa butas. Tumingin siya ulit sa akin at kumaway. Akala ko ay matatapos ng ganun iyon, pero bigla siyang nagsalita. Bakit ba daw ako silip ng silip? Pwede naman daw akong mamasyal sa bahay niya para kami ay makapag-usap. Ang boses niya, Kuya Barry, pamilyar. Boses iyon nang narinig kong bumubulong-bulong sa akin. Mas lalo akong nataranta dahil sa distansya naming iyon. Imposibleng marinig ko siya kung sakaling mang magsalita siya, maliban na lamang kung siya'y sumigaw. Ngunit ang mas nakakabahala, nagsasalita siya pero hindi naman bumubuka ang kanyang mga labi. Siya nga iyon, hindi ako pwedeng magkamali. 10:00 ng umaga ay may kumatok sa bahay. Si nanay ang nagbukas ng pintuan. Tinawag ako dahil ako raw ang hinahanap ng aming bisita. Pupungas-pungas pa nga ako at hihikab sana nang masilayan ko ang mukha ng aking bisita, si Maria. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako noon o sisigaw. Ngunit nilakasan ko na lamang ang aking loob. Nagpakilala siya at nais rin daw niya akong makilala. Ipinauna na niyang wag daw akong matakot sa kanya. Hindi raw siya nangangain ng tao. Iniisip kong nagbibiro lamang siya noon. Gusto lang daw niya akong kausapin dahil nais niyang malaman kung bakit nagagawa kong marinig siya. Hindi ko naman siya masagot dahil hindi ko talaga alam ang dahilan. Tinanong ko siya kung anong klaseng nilalang siya. Bigla siyang natawa at sinabing tao. Natawa na rin ako at gumaan na ang pakiramdam namin sa isa't isa. Masarap palang kausap si Maria. Masiyahin at sobrang mabait. Wala raw siyang pasok sa katapusan. Kung kaya't inimbitahan niya ako sa kanila dahil kaarawan daw niya iyon. Dumating nga ang katapusan. Maliwanag ang sinag ng buwan noon. 7:00 ng gabi pero wala naman siyang bisita maliban lamang sa akin. Naglabas siya ng mga beer at pulutang karni. Nagkwento siya sa akin tungkol sa pamilya niya. At habang humahaba ang oras ng aming pag-uusap at lumalalim na rin ang gabi, ay napagtagni-tagni ko sa aking isipan kung sino talaga siya. Nakatitig siya sa akin at sinasabing wag raw akong maingay. Kinilabutan tuloy ako nang muling mapansin na nagsalita na naman siya nang hindi naman bumubuka ang kanyang bibig. Napansin ko na parang tila nag-iiba ang aura niya ng kalaunan. Akala ko lasing lang ako, pero talagang hindi. Sigurado ako na ang nakikita ko noon ay si Maria na tila biglang naging isang mabalbon at nagkaroon ng itim na balat sa mukha. Nagsalita siya. Iyon raw ang tunay niyang anyo. Ang magandang dalaga raw na nakikita ko ay isa lamang pagbabalat kayo. Bigla akong nahulog sa aking kinauupuan dahil sa aking pagkagulat. Maya-maya pa ay may kinuha ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na botelya iyon na may lamang langis. Nagpahid siya sa kanyang mga braso, mukha at binti. Dumapa siya sa sahig na tila ba gumagawa ng isang ritual na noon ko lang nakita. Pagkalipas ng ilang segundo ay unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay biglang naging anyong itim na aso. Katulad ng asong nasa tulay ng gabing nakita kong patay si Mang Berto. Labis akong nabahala at natakot sa aking nasaksihan. Ngunit sinabi niya na wag daw akong matakot dahil hindi raw naman niya ako ipapahamak. Sinabi niya
na hindi lahat ng aswang ay masama at mapanganib. Bumalik siya sa totoong hitsura bilang si Maria na may balat ang mukha. Sa kabila ng panginginig ko dahil sa takot, ay naitanong ko pa rin sa kanya kung ano ang kailangan niya sa akin at bakit sa akin siya nagpapakita at nagpakilala. Bakit hindi sa ibang tao? Sinagot naman niya ako. Sabi niya, marami ang hindi handang unawain at tanggapin ang mga nilalang na katulad niya. Ang takot at kamangmangan ng mga tao ay nagdadala lamang ng galit at pagkatakot. Wala naman daw siyang ibang intensyon kung hindi ang makilala lamang niya at makita siya ulit ng ama niya, si Mang Berto. Ngunit huli na raw ang lahat dahil tulad ko, saksi lamang siya at ang kanyang ina sa naging katapusan ng buhay ng matandang lasinggero. Kaya raw siya naroon ngayon sa baryo namin ay upang alamin kung sino ang pumatay sa kanyang ama at mabigyan ng hustisya ang naging kamatayan ni Mang Berto. Labis daw siyang namangha ng gabing iyon dahil alam daw niya na kaya ko siyang mapakinggan, na narinig ko siya kapag gusto raw niya akong kausapin. Kaya ako daw ang napili niya para tumulong sa misyon niyang iyon. Nakiusap siya sa akin. Kahit yung man lang daw ay makabayad ang aming pamilya sa pagkakautang, hindi lamang sa pera, kung hindi sa pagkakasira ng buhay nila bilang isang pamilya. Naramdaman ko tuloy ang pait sa tinuran niyang iyon. Tama siya. Napakalaki ng kasalanan naming mga taga-baryo sa pamilya nila. Ang kanyang ina ay totoo raw na may lahing aswang, pero mas ginusto na mamuhay ng patas at tahimik sa piling ng kanyang asawang si Mang Berto. Ngunit nang ipinanganak daw siya, ay nag-alala ang kanyang ina na baka matuklasan ng mga tao ang kanilang lihim, kaya mas pinili ng kanyang ina na itakas na lamang siya at iwanan si Mang Berto. Pinalaki siyang mabuting tao at hindi itinanim sa puso niya ang paghihiganti sa mga taong nakasakit sa kanila. Labis akong humanga sa ina ni Maria. Kaya naman nangako akong susuportahan ko siya. Naging daan ang pagpapakita ni Maria sa tunay na anyo at pagkatao upang magkaroon kami ng mas malalim na ugnayan bilang magkaibigan. Dahil sa naging usapan namin ni Maria, ay nagsimula kami ng sariling investigasyon. Kaya pala gabi-gabi nawawala si Maria ay tinutungo nito ang tirahan ng kanyang ama at tinitingnan kung mayroon ba doong gamit ang matanda na maaaring maglantad ng dahilan kung bakit pinatay ito. Sinamahan ko siya sa kubo isang gabi. Mabaho ang loob ng bahay ni Mang Berto. Parang may mga karning nabubulok. Agad ko naman iyong naunawaan nang makita ang mga tira-tirang karne sa loob. Nawala saglit si Maria at sa kanyang pagbabalik ay may bitbit na itong isang manok. Anyay, nagugutom daw siya at kailangan niyang malamnan ang sikmura. Muli ay naging isang aso si Maria sa harapan ko at agad niyang sinunggaban at kinain ang daladala niyang manok. Natulala ako, Kuya Bari, sa kanyang ginawa. Pagkatapos sinabi ko sa kanyang huwag na niyang gagawin ito sa harap ko dahil baka sa susunod ay hindi ko nakayanin ang lahat ng nakikita ko. Tumawa lang siya ng tumawa na parang isang batang unang nakarinig ng biro. Kinalkal namin ang mga kahong nasa ilalim ng higaan ni Mang Berto. Pero wala po kaming makita na anumang bagay na makakatulong sa aming pag-iimbestiga. Hanggang sa nakarinig kami ng mga kaluskos mula sa labas ng bahay. Tapos parang pinipuwersang buksan pa ang pintuan.
Narinig namin silang nag-uusap. Halos malaki ang ulo ko dahil ang mga taong iyon, sila ang pumatay kay Mang Berto ayon sa naging takbo ng usapan nila. Alam kong anumang oras ay baka mapahamak na rin kami ni Maria. Wala kaming bitbit na pananggalang o maski anumang sandata na maaaring gamiting panlaban. Muli, narinig kong bumulong sa isip ko si Maria. Nagbibigay siya ng instruksyon. Magtago raw ako at wag na wag lalabas. Nakita kong nagbago ulit siya ng anyo. At sa pagbukas ng pintuan, agad niyang sinalubong ang dalawang pangahas na taong iyon at sinakmal niya ang isa rito sa braso. Agad nagsisigaw ang taong iyon at humingi naman ng saklolo sa kasamahan nito. Pero dahil sa pagkabigla at takot, ay agad itong tumakbo at iniwan na ang kanyang kasama. "Huwag kang lalabas," sabi ulit ni Maria sa aking isip. Kaya imbes na tulungan siya, nanatili na lamang ako sa aking pwesto at nagtago. Si Mang Berto pinatay dahil natuklasan niya ang mga lihim na transaksyon sa tindahan nila Samantha. Ang ama ni Sam na kasalukuyang kapitan namin noon ay sangkot sa pagbili at pagbebenta ng mga ilegal na droga. At isa sa mga parokyano nila ay ang mga kabataang nakainitan noon ng matanda. Sinita daw noon ni Mang Berto ang kapitan ng lihim. Kahit pala lasenggo at laging pinagmumura ng gulo itong si Mang Berto, ay mayroon pa rin siyang natitirang malasakit para sa mga taong kinaiinisan siya. Lalo na ang mga kabataan sa aming baryo na maaaring masira ang buhay dahil sa baluktot na gawain ng aming kapitan. Isang malupit na sikretong bumabalot sa mga may katungkulan at ilegal na droga ang naging dahilan kung bakit pala pinatay si Mang Berto at dahilan kung bakit siya naging biktima ng malupit na sistema ng katiwalaan at karahasan sa aming lugar. Galit na galit ang malaking aso kay Mang Lucio. Binitiwan nito ang braso ng lalaki at muling sinakmal ulit ito sa tiyan. Hindi ko na kaya ang nakikita ko, kaya ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Hindi ko na matandaan kung papaano kami nakauwi ni Maria ng gabing iyon. Ayaw ko nang alalahanin dahil labis iyong nagbigay ng trauma sa aking pagkatao na makasaksi ng ganoong klase ng pagpatay. Kinagabihan, muli kong narinig ang mga boses. Pumunta ako sa bintana at tinanaw sa kalsada ang dalawang malaking aso na nakatingin din sa akin. Si Aling Lucia at Maria. Labis ang kanilang pasasalamat sa nagawa kong tulong para sa paglutas sa pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. At pagkatapos noon, Kuya Bari, hindi ko na muling nakita pa si Maria. Tanging malamyos na boses na lamang niya noong nakakausap ko pa siya ang paulit-ulit kong inaalala. Nawala lamang sa isip ko sandali ang mga alaalang iyon nang dumaan sa harap ng bahay namin ang karwahe na nagdadala sa bangkay ni Kapitan. Araw pala ng libing nito. Pagkadaan noon, muli akong nakarinig na may bumulong sa puno ng aking tenga. Ang hustisya ay nakamit na. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw.
Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kulas. Gaya po ng mga nagpapadala ng kanilang mga kwento, mayroon din akong kahindik-hindik na karanasan tungkol sa aswang. Taong 1984, ito ay nangyari sa probinsya ng Antique. Tanging ang ama ko na lamang ang kasama ko sa buhay dahil maagang nawala sa amin si nanay dahil po sa sakit na diabetes. Simula noon ay si tatay na ang nagpalaki sa akin at nagpaaral. Bilib din po ako sa kanya dahil nakaya niya itong mag-isa, lalo pa at sa hirap ng buhay namin noon. Mabuti na lamang at noong nagtatrabaho na ako, medyo nakaahon-ahon na rin kami sa buhay. Isa po akong guro at naatasan ako ng aming departamento na magkaroon ng libreng pagtuturo sa mga batang hindi nakapag-aral dahil nga sa hirap ng buhay. Ang misyon namin Kuya Bari ay ang pumunta sa mga liblib na baryo ng probinsya para makatulong sa mga batang hindi makapagsulat at makapag-aral. 2 araw bago kami tumungo sa bawat baryo ay naglikpit na kami ng mga notebooks, lapis, ballpen at iba pang mga kagamitan sa pag-aaral. Naghanda na rin kaming mga guro ng mga libro at mga babasahin tulad ng mga kwento na kapupulutan ng aral ng mga bata. Tuwang-tuwa ako habang nilalagay sa kahon ang mga gamit kasama ang kapwa ko pa na mga guro na itago na lang natin sa mga pangalang Aljun, Krista at Jose. Kaming 4 ang naging isang grupo para tumungo sa isang bayan. Napag-usapan na rin naming 4 kung ano ang proyektong aming gagawin pagkatapos ng 1 linggo naming pamamalagi roon. Kaso hindi pa ayon pinapayagan ng aming mga prinsipal dahil masyado raw magastos ang ganoong proyekto. Lalo pa at wala rin daw pera ang Departamento ng Edukasyon sa aming probinsya. Kung kaya't hindi na lang kaming 4 nagpumilit pa. Noong matapos na kami sa pagliligpit, umuwi na rin kami sa aming kanya-kanyang mga bahay. Napagkasunduan naming 4 na sa terminal na lamang ng jeep kami magkita-kita sa susunod na araw kung saan ang oras ng alis namin. Noong nagpaalam ako kay tatay tungkol sa misyon namin ay pinag-iingat niya ako. Anak, mag-iingat ka sa pupuntahan yung liblib na baryo ha. Ang mga aswang pa naman sa panahon natin ngayon ay napaka-agresibo. Wala na silang pinipiling oras para mambiktima. Magdala ka ng mga pangontra sa aswang nang sa gayon makasiguro ka. Opo tay. Magbabaon po ako para kung sakali ay may laban po ako. Mahirap po talaga kasi wala halos kaming kakilala sa baryong pupuntahan namin. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni tatay ay kumain na rin kami at natulog. Kinabukasan, maaga na akong naglikpit ng mga gamit ko. Nagpaalam kaagad ako kay tatay at hindi na ako nakapag-agahan pa dahil kinakailangan ding maging maaga akong makarating sa paradahan ng mga tricycle. Pagkatapos ng ilang minuto, natanaw ko na ang 3 kong mga kasama na sina Jose. Nakasakay na sila sa tricycle at ako na lamang ang hinihintay pala nilang 2.
Noong nakasakay na po ako, nagsimula na ring magbiyahe ang driver. Nakarating na kami sa paradahan ng jeep at sumakay agad kami. Halos 2 oras ang naging biyahe ng jeep bago kami nakarating sa bayan na pupuntahan namin, Kuya Bari. Nagtanong-tanong pa nga kami sa mga tao roon kung saan ang sakayan ng tricycle papunta sa baryo na pupuntahan namin. Nagulat ang ilan at nagtaka kung sigurado ba daw kami sa pupuntahan namin. Kaya sinagot ko sila na sigurado po kami para turuan ang mga bata na hindi roon nakakapag-aral. Kitang-kita pa nila ang mga kahon na dala-dala namin kung saan nakalagay roon ang mga gamit sa eskwelahan. Tinuro naman kami ng isang matanda sa sakayan ng tricycle. Nang sumakay na kami ng tricycle ay kinausap pa kami ng driver kung talaga bang sigurado kami sa pupuntahan naming baryo. Sumagot naman si Jose at Krista. Tumango naman ang driver at sinabihan kaming mag-iingat kami sa baryong iyon. Wala namang ibang sinabi ang driver bukod doon. Pero sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, alam ko na kung ano ang tinutukoy nila. Naisip ko na baka may aswang nga sa baryo na pupuntahan namin. Huminto ang tricycle sa bukana ng gubat. Sinabi sa amin ng driver na hindi na makakapasok pa ang tricycle sa loob at hanggang doon na lamang niya kami maihahatid. Bumaba naman kami at kanya-kanyang nagbuhat ng mga gamit at kahon. Noong makaalis na ang tricycle ay nagkatinginan kaming apat. Kanya-kanya kami sa suwestyon kung papaano na kami makakarating sa pupuntahan naming baryo. Nakalimutan pa naming tanungin ang driver kanina kung saan nga ba ang daan patungong Duyong. Nagdesisyon na lamang kami na pasukin ang gubat at kung may makita kaming bahay ay doon kami magtatanong-tanong. Walang humpay ang tigil namin sa daan na malubak. Panay din ang tingin naming apat sa buong kagubatan. Napakasukal ng gubat na pinasok namin sa baryo na iyon. Matatanaw din ang dagat sa hindi kalayuan. Wala pa kaming bahay na natanaw simula kanina nang pumasok kami sa gubat na iyon. Naisip namin na baka naliligaw na kami. Pero hindi namin hinayaan na lukubin kami ng kaba sa aming mga dibdib. Sa halip ay nagdasal kami ng taimtim habang kami ay naglalakad. Makalipas ang ilang sandali, natanaw namin ang isang bahay sa di kalayuan. Ito ang unang bahay na nasumpungan namin mula pa kanina sa paglalakad namin. Napausal naman ako ng dasal at napatingin sa aking mga kasama. Nagreklamo si Jose at namaypay naman sa init si Krista. Si Aljo naman ay naupo sa isang nakausling ugat ng punong kahoy at inilapag ang 2 kahong dala-dala niya. Nagpalipas muna kami ng ilang sandali bago kami pumunta sa bahay na natanaw namin. Ngunit nagulat kami nang biglang may nagsalita sa aming likuran. Noong lumingon kami, nagulat na lamang kami sa itsura ng isang matandang lalaki. Magulong-magulo ang buhok nitong kulay puti. Makapalang balbas na kasing kulay ng kanyang buhok. Kulubot na rin ang kanyang balat at nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata habang nakatingin sa amin ng malalim. Tinanong niya kami kung ano ang ginagawa namin doon at kung sino daw ba kami. Si Jose na ang sumagot sa tanong niya. Nagpakilala kami bilang mga guro at naroon kami para magturo sa mga bata na hindi nakakapag-aral sa baryo nila. Tumangulang ang matandang lalaki at nagpakilala ito bilang si Mang Tenyong. Aaminin ko sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, na natakot talaga ako sa postura niya, pero sa pakikitungo niya ay mabait naman ito. Tinulungan pa nga niya kaming magbuhat ng mga kahon na dala-dala namin at pinatuloy niya kami sa kanyang bahay.
Inalokan pa nga niya kami ng tubig at ng saging na kanyang daladala. Hindi naman po kami tumanggi dahil pagod na rin kami mula sa paglalakad at pagbubuhat. Sinabi pa niya sa amin na malayo ang kabahayan sa baryo na iyon. Isa pa raw, kakaunti pa lamang ang mga bata roon at ang iba sa mga ito ay hindi na nakapag-aral. Mas pinipili na lang daw ng mga magulang na isama ang kanilang mga anak sa pangingisda at pagtatrabaho. Habang nagkukwento si Mang Tenyo, ay binigyan niya kami ng sariwang isda na nahuli daw niya kaninang umaga. Inihaw namin iyon at nagpasalamat sa kanya. Hindi na kami nahiya dahil sa tindi ng gutom na rin namin siguro at saka nag-alok naman siya sa amin. Siya na rin Kuya Bari ang nagpresenta na doon na muna kami tumuloy sa kanyang bahay hanggang sa matapos ang misyon namin sa kanilang baryo. Sasamahan din daw niya kami kinabukasan sa munting bulwagan sa kanilang baryo para doon daw namin gawin ang libreng pagtuturo. Walang humpay ang pasasalamat namin sa kanya at tumango naman ito sa amin. Si Krista, hindi niya napigilan ang sarili at tinanong niya si Mang Tenyong kung nasaan na raw ang pamilya nito. Sinagot naman siya ng matanda na matagal na ang mga ito na nawala. Hindi na rin kami nagtanong pa at humingi na lamang ng pasensya. Tumulong na rin kami kay Mang Temyong sa gawain niya sa bahay. Tumulong na rin kami sa pagluluto ng hapunan. Tuwang-tuwa naman si Mang Tenyong dahil sa aming ginawa. Ayaw pa nga niya kaming patulungin pero nagpumilit kami Kuya Bari. Pinatuloy niya kami sa isang silid kung saan daw ay silid iyon ng kanyang anak na lalaki. Nilapagan din niya kami ng banig sa sahig dahil hindi kasya kaming 4 sa kama na gawa sa kawayan. Si Krista na lamang ang pinatulog namin sa kama at kaming 3 lalaki ay sa lapag na higa. Malapit nang maghating gabi pero hindi po ako makatulog. Samantalang ang mga kasama ko ay humihilik na dahil siguro sa tindi ng kanilang kapaguran. Nagulantang na lamang ako nang makarinig ako ng alulong ng isang aso sa labas. Pinakinggan kong mabuti iyon kung saan nanggagaling at mukhang malapit lamang iyon sa bahay ni Mang Tenyong. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan habang pinagpapawisan ng malagkit. Hindi ko alam Kuya Bari kung bakit bigla na lamang akong kinilabutan at nakaramdam ng takot. Naalala ko ang mga sinabi sa akin ni tatay na kapag daw may umaalulong o makarinig ako ng alulong ng aso, ibig sabihin daw may masamang elemento na gumagala-gala sa labas ng bahay o kaya ay mayroong aswang. Huminga ako ng malalim at mas tinalasan ko pa ang aking pandinig sa paligid. Makaraan ang ilang sandali. Bigla na lamang may bumagsak na kung ano sa bubungan ng bahay ni Mang Tenyong. Noong una, akala ko ay kung ano lamang iyon. Pero noong nakarinig na ako ng munting kaluskos ay kinutuban na po ako. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at saka ako tumungo sa aking mga gamit. Kumuha ako roon ng bawang saka asin sa mga daladala ko. Isinilid ko iyon sa aking bulsa. Maging ang mga kasama ko ay nilagyan ko na rin ng bawang at saka asin. Kinuha ko na rin ang maliit kong punyal na dala na gawa sa tanso. Ibinigay ito ng aking ama noong umalis ako. Sabi niya, mapapatay daw noon ang aswang o kaya ay matatakot. Dahil natatakot pala ang mga aswang sa ganoong klaseng pangontra. Nang biglang nawala ang ingay sa bubungan, mas pinatalas ko pa ang aking pakiramdam. Narinig ko na nasa dingding na ng bahay ni Mang Tenyong nagmumula ang kaluskos. Naging sunod-sunod naman ang luno ko habang mahigpit ang pagkakahawa ko sa punyal.
Nag-aalala ako sa mga sandaling iyon dahil tulog na tulog ang mga kasama ko. Hindi ko alam kung papaano sila poprotektahan kung sakali man. Maya-maya'y nakita kong bumukas ang ilaw sa sala at narinig ko ang mga yabag na nililikha ni Mang Tenyong sa labas. Narinig ko ang pagbukas at pagsarado ng pintuan. Malakas na sigaw ni Mang Tenyong ang narinig ko. Sinisigawan niya ang aswang na umalis na, kung hindi daw ay papatayin daw niya ito. Narinig ko ang malakas na huni ng isang parang ibon po eh. Huni siguro yun ng isang tiktik. Ayon sa lakas ng boses nito, tila galit na galit ang nilalang kay Mang Tenyong. Maya-maya'y narinig kong tila napadaing si Mang Tenyong. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at mabilis na lumabas ng silid. Buo ang tiwala ko sa asin at bawang na nasa aking bulsa at maging sa punyal kong hawak-hawak. Sumilip ako sa pintuan at hinanap ko kung saan na si Mang Tenyong. Maya-maya'y nakita ko ang matanda habang kaharap na ang isang nilalang na nakahihindik ang hitsura. May magulong buhok ang nilalang habang nagbabaga ang mga mata nito. May mahabang mga kuko at pangil. Napakakinang ng kanyang balat na animoy naligo siya sa mantika. Kitang-kita ko ang pagsugod niya kay Mang Tenyong pero agad na hinampas ito ng matanda ng hawak-hawak nitong buntot pagi. Nakipagbuno si Mang Tenyong sa aswang at natalo siya nito. Sinakyan ng tiktik si Mang Tenyong sa kanyang tiyan. Pilit na inaabot nito ang liig ng matanda. Ngunit nanlalaban pa rin si Mang Tenyong. Lumabas ako ng bahay at sinigawan ang tiktik para matawag ang pansin nito. Umangat ang tingin ng nilalang at binitiwan nito si Mang Tenyong. Kitang-kita ko ang kakaibang ngisi na sumilay sa mga labi ng tiktik. Nanlisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin habang nilalabas niya ang mahaba niyang dila. Nanginginig ako ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Ramdam na ramdam ko rin ang pagtataasan ng mga balahibo ko sa katawan, maging sa buhok at bato ko. Nanlalamig din ang aking kamay, ngunit nilakasan ko na lamang ang aking loob. Hindi ako papayag na patayin ng aswang si Mang Tenyong. Isa pa, tinuruan din ako ng aking tatay noon kung papaano lumaban sa aswang. Sinunggaman ako ng aswang at mabilis na sinakal, pero dahil sa hawak kong punyal, isinaksak ko iyon sa kanyang braso. Napasinghap ang tiktik at mabilis akong binitiwan nito. Nanlalaki ang mapupula nitong mga mata habang nakatitig ito sa akin. Unti-unti siyang lumayo, saka kumaripas ang takbo papalayo sa amin ni Mang Tenyong. Hindi kaagad ako nakakilos at natulala na lamang sa buong pangyayari. Nabitiwan ko ang aking punyal na hawak-hawak kanina at habol ang aking hininga na napaluhod sa lupa. Agad naman akong nilapitan ni Mang Tenyong saka hinila papasok sa bahay. Pinulot din niya ang punyal na ginamit ko kanina. Pinaupo niya ako sa upuan na nasa sala at isinarado niya ang pinto. Sinabi naman sa akin ni Mang Tenyong na ayos na ang lahat at wala akong dapat ipag-alala. Pinilit ko namang pakalmahin pa rin ang aking sarili. Pinainom muna ako ng tubig ni Mang Tenyong at hinugasan niya ang aking kamay ng tubig na may bahid pa ng dugo mula sa aswang. Pinatingin niya ako sa kanyang mga mata at saka niya ako kinausap. Makaraan lamang ang ilang sandali. Umayos na rin ako. Ipinagtapat sa akin ni Mang Tenyong na isa siyang albularyo at may ilan na raw siyang nakalaban na aswang noong kabataan pa niya. At dahil sa edad niya, hindi na daw niya kayang makipaglaban pa sa mga ito, lalong-lalo na raw sa pinakamalakas na aswang sa baryong iyon. Sigurado raw na babalik ang aswang na nasaksak ko o kung namatay man, ang pinakamalakas na aswang raw ang maghihiganti.
Panigurado daw na natunugan nito ang pagdating namin sa baryo kaya hindi na napigilan ng tiktik ang sarili at lumusob ito. Nagpasalamat sa akin si Mang Tenyong. Kung hindi raw dahil sa akin ay baka daw napatay na siya ng aswang. Pinatulog na rin ako ng gabing iyon at sinabing wag na akong mag-alala. Siya na raw ang bahala na gumawa ng proteksyon para daw oras na sumugod ang pinakamalakas na aswang sa bahay niya ay may panlaban kami. Gulat na gulat ako dahil naabutan ko pa rin ang mga kasamahan kong malalim pa rin ang kanilang tulog. Napabuga na lamang ako ng hangin at nanalangin. Hindi na rin talaga ako nakatulog ng gabing iyon dahil sa pag-iisip. Kinaumagahan, nauna akong magising sa mga kasamahan ko. Sinabi ko sa kanila ang nangyari kagabi. Noong una ay ayaw nilang maniwala sa akin, ngunit mabuti na lamang at nandoon si Mang Tenyong. Dahil doon, naniwala sila sa aking kwento. Sinamahan naman kami ni Mang Tenyong noong tumungo kami sa bulwagan. Binigyan din kami ni Mang Tenyong ng mga proteksyon laban daw sa mga aswang para hindi kami gawan nito ng masama. Kung kaya't kampante naman kami na wala sa aming mangyayaring masama. May 15 ang mga batang pumunta sa bulwagan at talagang gustong-gustong matuto. Natuwa naman ako at ang aking mga kasama dahil kahit papaano ay may mga bata pa ring hindi pinapakawalan ang kanilang mga pangarap. Masayang masaya ang mga bata noong turuan namin silang bumasa at magsulat. Buong maghapon ay naging maganda naman ang resulta ng unang araw ng misyon namin. Sinundo rin kami ni Mang Tenyong noong pauwi na kami ng hapon na iyon. Pinabibilis niya rin kami sa paglalakad para daw hindi kami abutan ng dilim sa aming dadaanan. Pagkarating naman namin sa bahay ni Mang Tenyong ay isinara niya kaagad ang pintuan maging ang mga bintana. Pinaghanda niya kami sa maaaring pagsugod ng pinakamalakas na aswang. Kinabahan naman kami dahil sa tinuran ng matanda. Binigyan din niya kami ng buntot pagi at saka asin at bawang. Ako naman, Kuya Bari, ay hinanda ko ang punyal na aking daladala. Nanalangin kami sa harap ng altar kasama si Mang Tenyong. Ramdam na ramdam ko talaga ang kaba ng mga kasamahan ko dahil nanginginig ang kanilang buong katawan. Maski ako, Kuya Bari, pinagpapawisan ako ng malagkit ng mga sandaling iyon. Noong kumagat na nga ang dilim ay nagtipon-tipon kami sa sala. Hindi kami gumagawa ng anumang ingay. Tumindi ang kaba namin noong makarinig kami ng malakas na paghuni ng isang tiktik. Hinanda ni Mang Tenyong ang buntot ng pagi at mahaba niyang itak. Sinabihan niya kaming manatili lamang sa loob ng bahay at siya na ang bahalang humarap sa nilalang. Nanatili naman sa loob sina Jose, Aljon at Krista. Ako ay sumunod kay Mang Tenyong, ngunit pinigilan niya rin ako. Nang makalabas ang matanda sa pintuan, ay agad niyang isinara iyon. Nanatili lamang akong nakatayo sa pintuan at naghihintay ng pagkakataon na matulungan si Mang Tenyong. Rinig na rinig namin ang pakikipag-usap ni Mang Tenyong sa aswang. Galit na sumigaw ang aswang at ang pagdaing ni Mang Tenyong. Nagkatinginan kami ng mga kasamahan ko. Nagpaalam na ako sa kanila at mabilis na lumabas ng bahay. Sumunod naman kaagad sa akin si Jose at naiwan sa loob si Aljon at Krista. Hinarap namin ang tiktik na noon ay naglalaway na. Nagbabaga ang mga mata nito, Kuya Bari, na nakatingin sa amin. Galit na galit ang aswang habang nakatingin nito. Naramdaman ko ang paghila ni Jose sa aking braso, ngunit hindi ako nagpahila sa kanya. Naiintindihan ko
na natatakot si Jose sa mga sandaling iyon pero hindi ko pwedeng iwanan si Mang Tenyong. Sinunggaban agad ng aswang si Mang Tenyong. Sa bilis po ng pangyayari ay hindi kami nakakilos ni Jose. Sakal-sakal ng aswang ang matanda at binalibag niya ito sa dingding ng bahay. Bumaling ang aswang sa amin at unti-unti itong lumapit. Mabilis itong tumakbo na hindi man lang namin nakita. Sa isang iglap lamang ay sakal na rin niya si Jose at binalibag niya ito. Bumaling siya sa akin, ngunit agad akong tumakbo papalapit kina Mang Tenyong at Jose. Sabay-sabay naming hinarap ang aswang. Saka kami nag-usal ng dasal. May kinuha si Mang Tenyong sa kanyang bulsa na isang bote at inihagis niya ito sa aswang. Sa hinuha ko, Kuya Bari, ay isa yung holy water. Napasigaw ang aswang ng tamaan nito, pero kahit na ganoon, hindi pa rin ito nagpatalo. Mabilis itong kumilos at sinakal si Mang Tenyong. Wala naman akong sinayang na pagkakataon at agad kong tinakbo ang pagitan sa amin. Agad kong ibinaon at itinarak ang punyal sa kanyang likuran na ikinabigla nito. Sumunod naman si Jose at pinaghampas niya ng buntot pagi ang aswang. Sumigaw ang aswang at mabilis niya kaming hinampas ng kanyang kamay ni Jose. Nanlaki ang aking mga mata nang naramdaman kong umangat kami ni Jose sa ere at pinabagsak sa lupa. Napasigaw ako dahil napakasakit nang tumama ang aking likuran sa lupa at napaubo. Tiningnan ko si Jose at ganun din siya. Hindi na kami nakakilos pa ni Jose dahil sa nangyaring iyon. Tanaw ko na lamang kung papaano makipaglaban si Mang Tenyong sa malakas na aswang. Ilang sandali pa, bumagsak si Mang Tenyong sa lupa at sinakal siya ng nilalang. Nakita ko ang pagbunot ng mahabang patalim ng matanda sa kanyang likuran at mabilis niya itong itinarak sa dibdib ng tiktik. Nabitiwan siya nito at umatras ang aswang papalayo kay Mang Tenyong. Hindi na sinundan pa ng matanda ang aswang nang tumakbo na ito papalayo sa aming kinaroroonan. Pinilit ko mang bumangon at tinulungan ko si Jose. Noong nakatayo na kami, agad kaming lumapit kay Mang Tenyong saka tinulungan ang matanda na tumayo. Sinabi niya sa amin na sa wakas daw ay mamamatay na rin ang malakas na aswang sa baryo nila. Wala na raw katatakutan ang mga tao na naroroon. Pumasok na rin kami sa loob ng bahay at agad na ginamot ang mga sugat naming natamo. Sila Krista at Aljon ang gumamot sa amin at hindi sila makapaniwala sa mga nangyari sa amin. Maski ako rin, Kuya Bari, ay hindi talaga ako makapaniwala. Nang gabing iyon ay pinag-usapan namin ang buong pangyayari. Kinabukasan ay binalita sa amin ni Mang Tenyong na patay na raw ang aswang na nakalaban namin kagabi. Ang pinakamalakas daw na aswang sa kanila. Ngunit alam ni Mang Tenyong na maghihiganti pa raw ang ibang kasamahan nito sa baryo at kahit anumang oras ay susugod daw ang mga ito. Kaya hindi nagtagal po ng 3 araw ang aming misyon at agad na kaming umuwi sa bayan na pinanggalingan namin. Labis naman na pasasalamat namin kay Mang Tenyong dahil hindi niya kami pinabayaan noong nagtungo kami sa kanilang baryo. Kung wala si Mang Tenyong, Kuya Bari, paniguradong nakain na rin kami at nabiktima ng aswang na iyon. Mabuti na lamang noon at may taong katulad ni Mang Tenyong na handang tumulong sa kapwa kahit na walang hiniling na kapalit. Malaki po talaga ang pasasalamat namin dahil nakauwi kami sa amin ng ligtas at kumpleto. Hindi man maipaliwanag at mapaniwalaan ng mga nakakarami ang nangyari sa amin. Nakapulutan ko naman ito
ng isang malaking aral. Ang nangyari po sa amin ay tanging kami lamang 5 ang nakakaalam at hindi na kailangan pang malaman ng iba para hindi na rin ito magdala pa ng takot sa lahat ng mga taga-Antiqueño. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, naaalala ko pa rin at minsay napapanaginipan ko pa ang kahindik-hindik na pangyayaring iyon sa aking buhay. Isang kasaysayan po sa aking buhay ang hindi ko na siguro malilimutan. Isang aswang ang nakaengkwentro namin dahil lamang sa aming misyon na makapagturo sa mga bata. Isang pangyayari na muntik ng kumitil sa aming buhay dahil lamang sa pagpunta namin sa isang baryo at nakaengkwentro namin ang pinakamalakas na aswang ng Antique. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po, Kuya Bari. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Kulas. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang pang-5, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.